And so it was when Moses held up his hand. So ito na, no, labanan na. Doon sila sa taas, kitang-kita nila yung nangyayari sa baba. Yung Israelites, laban din sa mga Amalekites. Moses held up his hand. Teka, may props nga pala ako dito. Meron nga rin pala akong rad dito. Yan. Yan, kunyari, no? Ito yung rad. Sabi doon, when Moses held up his hand, pakataas yung kanyang kamay, the Israelites prevailed. Yan. Pag nakataas yung kanyang kamay, hawak-hawak yung rod. Nasa pagitan, pagkabila niya si Aaron at saka si Hur. Makikita nila na nananalo yung mga Israelites. Yan. And when he let down his hand, kapag bumababa yung kanyang kamay, siyempre, nangangalay, di ba? Although magaan yung kanyang rod, pero kapag matagal ng nakataas yan, mangangalay. O kapag bumababa, sabi yun, the Amalekites prevail. Okay? Pag lumababa, natatalo yung mga Israelites, nananalo yung mga Amalekites. But Moses' hands became heavy. Yan. So they took a stone and put it under him. Kumuha sila ng bato para maupuan ni Moses. He sat on it, and Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. Verse 13, so Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Wow! So gano'n, no? Tinaas ni Aaron at saka ni Hur yung kamay ni Moses. Magkabila sila. Tinulungan nila si Moses. At hanggang sa matalo ng mga Israelites yung mga Amalekites. Yan. Kaya ang makikita natin dito mga kapatid na battles are fought best with the help of true friends, families, brothers and sisters in Christ. Sa ating battle, diba, hindi pala natin kaya mag-isa. Kailangan natin ng katuwang. Diba? Kagaya ni Moses. Kailangan niya ng katuwang. No? Si Aaron at saka si Hur tumulong sa kanya para itaas ang kanyang kamay. So, ganun din po sa ating mga battles, mga kapatid. Hindi natin kaya mag-isa. Kaya, mas maganda meron tayong katulong, katuwang. Yan, mula sa ating mga kaibigan, true friends. Ito ay yung mga tunay na kaibigan. No, hindi yung mga friends sa Facebook, no? Pastor, dami kong friends sa Facebook. Hindi yun, no? Yung tunay na kaibigan. Okay? Yung maaasahan sa hirap at ginhawa. Yan, lagi mo siyang maaasahan, makakasama. Yung mga tunay na kaibigan. Sa panahon ng pag-ipitan, maaasahan mo siya. Diba? Friends, families, of course, at saka yung ating mga brothers and sisters in Christ. Yung mga kasama natin sa ating battle para mapagaan, no, yung ating dinadala. Diba? Kasi hindi natin kaya. Kailangan natin ang aagapay sa atin. Diba? Mag-guide sa atin, magpapalakas sa atin, mag-encourage sa atin, mag-comfort sa atin, tutulong, di ba? Hanggang tumulong. Yan. Yan yung mga tunay na kaibigan. In Galatians chapter 6 verse 2, Galatians 6:2, bear ye one another's burdens and so fulfill
the law of Christ. We carry out each other's burdens. And then in Proverbs chapter 17, verse 17, a friend loves at all times. And then verse 14, then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. So isa ito sa significant event na ipinasulat ng ating Panginoon. So God makes sure na ito ay susulat ni Moses. Although si Moses, alam na natin na ongoing na yung kanyang pag-journal. Diba? Simula pa lang lumabas sila doon sa Egypt. Diba? Inutusan na siya ng ating Panginoon na isulat yung mga kanyang mga commandments, yung mga events, lahat yan. Kaya si Moses, ongoing na, no, sa pagsusulat. At ito ay ipina-include ng ating Panginoon sa kanyang journal, sa kanyang pagsusulat. And then verse 15, and Moses built an altar and called its name, the Lord is my banner. For he said, because the Lord has sworn, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Wow. The Lord is my banner. Or in Hebrew, mga kapatid, ibig sabihin ay Jehovah Nissi. Isa sa napakagandang names and titles ng ating Panginoon. Dahil napakaraming names and titles ng ating Panginoon. Isa ito sa napaka-powerful na names and titles ng ating Panginoon. He is our Jehovah Nissi. He is our banner. Okay? The Lord is my banner. So that is how we fight the battle, mga kapatid. Makikita natin doon. Ganun tayo lalaban, no, sa ating battle. We lift up our hands to the Lord. We lift up our hands to the Lord. And we lift up His name. Because His name is our banner. He is our banner. At kapag itinataas natin yung ating mga kamay, mga kapatid, sa ating Panginoon, ibig sabihin, ayun yung tanda ng ating pag-surrender. Pag-surrender sa ating Panginoon. Okay? So when we lift up our hands to the Lord, it means we surrender everything to the Lord. And we must fully surrender everything to the Lord. Lahat na yan, isurrender na natin sa Kanya. Isusuko na natin ano na yan sa ating buhay. Surrender it to the Lord. So when we lift up our hands, we surrender to the Lord. We bow down ourselves and we lift Him up. So sa ating pagtaas ng ating mga kamay sa ating Panginoon, sa ating pakikipaglaban, tinataas natin ang ating Panginoon. We surrender all to Him. At ibinababa natin yung ating mga sarili. Ini-increase natin yung Panginoon sa ating buhay at dinidecrease naman natin yung ating mga sarili. Upang ang Panginoon ang maitaas sa ating mga buhay. Okay? So when we worship, yan, kapag tayo nag-worship, umaawit tayo sa ating Panginoon, praising song, worship song, we lift our hands as we give ourselves fully surrender sa ating Panginoon. Okay? Psalms chapter 28, verse 2, natapos na po tayo. Ang tinalaman po. Psalms 28, iiwan ko na lamang po sa inyo itong mga verses na ito. Hear the voice
of my supplications when I cry to you, when I lift up my hands toward your holy sanctuary. Psalms chapter 63 verse 4. Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. Psalms 134 verse 2. Lift up your hands in the sanctuary and bless the Lord. And lastly, 1 Timothy chapter 2 verse 8. 1 Timothy chapter 2 verse 8. I desire therefore that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. So sa ating pong pakikipaglaban, mga kapatid, we raise our hands at we raise yung pangalan ng ating Panginoon. We raise the banner ng ating Panginoon. At ang sabi doon, itinaas ni Moses ang ating Panginoon, pinagtagumpay sila ng ating Panginoon sa kanilang laban. Ibig sabihin, mga kapatid, sa ating mga laban, kapag itinaas natin ang ating Panginoon sa ating mga laban, ano man yung mga laban natin sa ating buhay, pagtatagumpayin tayo ng ating Panginoon. Yun po ba, mga kapatid? Because He is our Jehovah Nissi, He is our banner of victory. Hindi po tayo bibiduin ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Amen.